That's Secretary of Justice Remula's claims. What I do know is that my client, Mr. Duterte, had nothing to do with destroying any evidence. Ang dami nyo ngayon, mga partners, yung mga maayos na kalsada, tapos sinisira. Tapos yung sirang kalsada, nananatili, nakatiwangwang. Kasi kikita kasi agad sila dun. Yan na nga ang problema natin. Malaki kasi kikita agad dun eh, pag ganun eh. Kasi kapag yung wasak-wasak na, inayos, magsisimula sa pinakauna yun. So magastos. Konti lang makakabig nila. Pero pagka maraming... Pero pag bago, saglit lang gawin yun eh. Tapos nandun pa yung iba pang mga materialis nun. Kaya medyo tipid. Taka wag lang lalagyan ng bakal para pagka ilang taon, hira ulit. Para may kickback ulit. Pag nawala na yung inspector, hugot na ng bakal. Alam nyo, yan din nagkukos ng traffic eh. Parang sila rin na gumagawa ng traffic. Pag sinisira nila yung kalsada, syempre, isang way na lang nadadaanan. Traffic na talaga. Traffic na. Ayan eh. Ang mahinto nga lang, isang sasakyan sa unahan mo, ng ilang segundo traffic na mga partners eh. Pero ang hindi natin matanggap, itong pagkakadala kay Pangulong Duterte sa, sa Dahig. At alam mo mga partner, itong pagkakadukot kay Pangulong Duterte, pagkakidnap kay Pangulong Duterte, win-win situation ito kay BP Sara Duterte. Kasi yung simpatya ng taong bayan ay nasa kanila. Pag-uusapan natin yan at bagaman mariing itinanggi ng lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Atty. Nicholas Kaufman ang aligasyon na sinira o winasak ng kanyang kliyente o sino man sa kanilang kampo ang anumang ebidensya kaugnay ng war on drugs. Si Jason Rubrico para sa report. Kamakailan inihayag ni Justice Secretary Boying Rimulya na posibleng inabandona na ng gobyerno ang paghawak ng mga kaso ng war on drugs, bunsod ng umano'y kawalan ng ebidensya at sinadyang pagkasira ng mga dokumento. Ani Rimulya, maaaring sinadyang burahin ang maito upang hindi umusad ang kaso. Ngunit giit ni Atty. Kaufman, walang kinalaman si Duterte sa anumang sinasabing pagwasak ng ebidensya. Destroying evidence is a criminal offense. It was not done, and it was not done at his request on behalf of him. Let me make that very clear. Paliwanag pa ni Kaufman, hindi totoo ang aligasyon ni Rimulya at walang katotohanan ang sinasabing pagkasira ng ebidensya na aniya ay isang krimen. That's Secretary Justice Rimula's claim that evidence was destroyed. I don't believe it. He might believe it, but I'm telling you it's not true and it was not done. Tumanggi naman si Kaufman na isa publiko ang anumang detalye tungkol sa mga ebidensyang hawak ng prosekusyon ng ICC. Nilinaw rin niya na walang sinuman mula sa kampo ni Duterte ang may kinalaman sa sinasabing pagwasak ng ebidensya. Aniya, ang ganitong aksyon ay isang kriminal na paglabag at hindi ito ginawa o iniutos ng kanyang kliyente na ngayon humaharap sa mga paratang na wala umanong sapat na basehan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Ayan na nga siguro. Mga tanga talaga to no? Excuse me. Kayo yung nag-aakusa, di ba? Sila yung nag-aakusa. Ngayon, wala silang makuha ng ebidensya, isinisisi nila doon sa inaakusa nila. Unang-una, labag yung pag-kidnap nyo kay Pangulong Duterte, kidnap nga di ba? Tapos ngayon, na wala kayong makuha ng mga ebidensya, dinidelay nyo ng dinidelay, at tingnan mo ilang buwan na. Tapos, September pa, yung actual na hearing niyan. So, ang ginagawa talaga nila dito, pinapahina yung katawan ni Pangulong Duterte. Tapos ngayon, na wala kayong makuha mga ebidensya, maninisi kayo dahil napapahiya na kayo. Dahil alam nyo na hindi kayo mananalo. Dahil alam nyo na dekalibreng abogado itong si Kaufman. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi ninyo. Para itong mga partners, ang ginagawa kasi nito, parang nag-aano sila niloloko na naman nila yung taong bayan na kapag natalo sila, wala. Sinira kasi ng mga Duterte yung mga ebidensya, kaya wala kami nakuha ang ebidensya. Nag-aakusa kayo inano nyo nga sinabihan nyo nga si PRRD na mamamatay tao na lumabag sa human rights Tapos ngayon wala pala kayong ebidensya. So nasaan ang hiya ninyo niyan? Paano kayo mananalo kung sa umpisa pa lang sumusuko na kayo? Wala kayong maipakitang ebidensya. Yan ang problema dito sa mga ito Alam naman natin kung ano talaga ang purpose, kung ano talaga ang mga hangarin ng mga lapuguna ito, kundi ang pabagsakin ng mga Duterte, lalo na si BP Sara Duterte for the sake of 2028 election. Mga partner.
Hindi, tsaka simulat sa pool, wala talaga kayo ebidensya. Pag nyo na kami lokoy, wala talaga. Yung sinasabi nila ebidensya na yun, kasi nungalingan yun. Una pa lang, wala talaga silang hawak na ebidensya. At wala talagang, kasi wala naman kasi talagang ginawa na mga ganyan. Yung kato niyan, 32,000 na mga namatay daw. Diba? Wala kasi silang hawak talaga noon. So ngayon, may pinapalabas nga lang talaga nila para hindi sila mapaya. Kung sakaling makalabas si Pangulong Duterte, sasabihin nila, papalabasin nila, sinira ng mga Duterte yung mga ebidensya na yun. Paano magagawa ng mga Duterte yun? Kayo yung nasa kapangyarihan ngayon. Diba? Doon pa lang Anong magagawa ng mga Duterte? Kung sila, eto lang kung sila may kapangyarihan na sirain yung mga ebidensya na yan, nung una pa lang, gumawa na sila ng aksyon para hindi madala si Pangulong Duterte sa Netherlands. Kung talagang may kapit sila dyan, may kapangyarihan pa sila. Ang kapangyarihan ngayon, nasa Marcos at nasa inyo. Wala nang ang mga Duterte ngayon. Ang tanging kapangyarihan lang nila yung pagmamahal ng mga Pilipino sa kanila. Yun lang yun. Kaya kalokohan yung sinasabi nyo na kapangyarihan dahil sinira ng Duterte yung mga ebidensya. Simulat sa pool, wala kayong hawak na ebidensya sa mga Duterte, yun ang totoo. Parang RJ. Paano nila sinira, no? Winasak daw yung mga ebidensya. Paano kaya? Ano ba yung ebidensya na yung papel? Winasak yung papel. Winasak yung papel? Ayun ba yung ebidensya? Tsaka, hindi. Ito lang yung masasabi ko dyan. Kayo ang nag-aakusa. Kayo dapat ang magpatunay na kayo maglabas ng ebidensya. Kasi kayo nag-aakusa Alam nga namang yung inaakusahan nyo, yung pang magbibigay ng ebidensya sa inyo, anong kalokohan yan? Anong katarantaduhan niya pinagsasabi nyo? Kasi, ang babaw Winasak? Bakit winasak? Paanong winasak? Ayun ang malaking tanong dyan. Paanong winasak? Kaya siguro, alam naman natin na wala talagang, hindi nila kayang patunayan yung ginawa ni Pangulong Duterte, binibintang kay Pangulong Duterte. Kaya, gagawa na naman sila ng dahilan o diversion para nga naman magmukhang sila na naman ang magaling. Oo, diba? Sila magaling, masama na naman. Duterte. Pinagbibintangan ulit nila kasi hindi pa nga nililitis, alam nilang mahina, eto na ulit sila. May follow-up silang parang banat. Kaya hindi nanalo yan kasi winasak Winarak nyo na parang si yung DOH Secretary dati, sino yun? Tawag dito, basta. Winarak. Oo, basta. Ano yan? Papel ba yan? Papel ba yung ebidensya? Winarak, Ito dugtungan ko lang yung sinabi niya, bago kay ikaw, partner Jay. Sabi nga nila, thinkers are doers. So, wala silang ebidensya. May pakitang ebidensya na winasak ng kampo ng mga Duterte o ni Pangulong Duterte mismo yung mga ebidensya. Pero tayo, may ebidensya tayo na sila, winawasak talaga nila or tinatanggal o tinatago nila yung mga ebidensya. George Garcia, halimbawa, yung mga ebidensya na pwedeng gamitin laban sa kanila regarding sa midterm election, ano bang ginawa? Pinagdi-delete ba, di ba? Yan, oo. Pinagdi-delete ng COMELEC yung record ng 2025 midterm election na magigisa ng ebidensya yon laban sa kanila pag nagkaroon ng manual counting. So yun na nga, yung ginagawa nila, ibinibintang nila sa iba. Jay. Tsaka, baka nagkakaanuhan na rin talaga, baka kinakabahan na rin to si Remulla. Kasi, bali-balita ngayon na, aakyat bilang ombudsman. So doon kasi 7 years term yun. So aabutin niya pa yung termino ni Vice President Sara Duterte bilang presidente. Tapos may matitira pang 4 years. May matitirang 3 years. 3 years. Diba? Ay, di pala, tama, 4 years. So, matagal-tagal. Tsaka doon, malamang yan, may mga gagawin silang kababalaghan na naman doon sa loob. Kaya siya pinapatalon doon. At pwede din naman na kumalabit siya, boss, si Tory nga, PNP chief na ako naman. Pwedeng ganon. Hindi kasi alam naman nila Remulla, lahat yan sila.
na talagang sisingilin sila ng mga pinaggagawa nila ngayon. Kahit yun si Marcos Jr., sandamakmak ang kakaharapin na kaso niyan. Nako. Lalo na yan, sila Torres, sila Remulla, yung talunan, si Abalos. So maraming silang kakaharapin na kaso, kaya siguro din gumagawa na rin to ng paraan para kahit papano, tawag dito, masolusyonan nila yun. Tayo nga, baka may mga bali-balita kasi parang nagkakasungayan Oo. Kasi ang demonyo, saka sa kapwa demonyo, hindi talaga yan, hindi talaga rin nagkakasundo yan. Siyempre. Kanya-kanya yan eh. Kanya-kanyang kilos yan, kanya-kanyang interest ang gusto nila makuha, no? Pataasan, no? Pataasan ng ihi, kumbaga, nagagawan sila nagagawa paramihan kung sino makakuha ng mas marami or yung mas mataas na kapangyarihan na gusto nila abutin. Pero maliban dito sa usapin ng pagdadala kay PRRD, no? Ito hanggang ngayon, no? Talagang etong si PRRD, mahal naman talaga ng taong bayan. Kasi kung hindi mahal si PRRD ng taong bayan, wala na, patay na to na issue na to Kung halimbawa, yung mga nakaraan, pagkatapos ng issue, wala na, patay na. Pero hindi, dahil mahal ng taong bayan si PRRD hanggang ngayon, hanggat hindi nakakalabas si PRRD, pinag-uusapan pa rin. At ngayon, maraming dagdag pa rin, na parang mga diversionary tactics, sa tingin ko, katulad na lang halimbawa, nitong mga nawawalang sabungero, no? So, pinapaputok na naman nila itong issue na ito at biglang may lalabas na mga alias Totoy. Pero ito mariing itinanggi ng aktres na si Gretchen Barreto ang pagkakasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Matapos siyang pangalanan bilang isa sa mga umano'y utak ng krimen. Samantala, umasa ang ilang pamilya ng biktima na ito ang simula ng pag-usad ng hustisya. Si Margot Gonzales sa balita. Matapos madawit ang kanyang pangalan bilang umano'y utak sa likod ng pagkawala ng mga sabungero, naglabas ng opisyal na pahayag ang aktres na si Gretchen Barreto sa pamamagitan ng kanyang abogado. Mariin niyang itinanggi ang pagkakasangkot sa krimen at tinawag na imbento ang mga akusasyon ni alias Totoy. Ipinanto ni Barreto na ibinasi lamang umano ni alias Totoy ang paratang sa pagiging malapit niya kay Atong Ang. Gate pa ng aktres, hindi siya operator ng sabungan at wala siyang direktang partisipasyon sa operasyon ng isabong na nasuspinde mahigit 2 taon na ang nakalilipas. Isa lamang umano siya sa mga investor. Dagdag pa ni Barreto, may nagtangkang kikilan siya kapalit ng pagtanggal sa kanyang pangalan sa listahan ng mga sospek. Ngunit tumanggi siya dahil wala raw siyang kasalanan. Samantala, dumulog sa Department of Justice o DOJ ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero upang humingi ng update sa kaso. Ayon sa kanila, nabuhayan sila ng pag-asa ng lumandad si alias Totoy at pinangalanan ang umano'y nasa likod ng krimen. Isa sa kanila si Aling Marilyn Garmar, ina ng sabungerong si Glenn Garmar na nawala noong 2019 matapos pumunta sa arena sa Santa Cruz, Laguna. Sana po aminin na niya yung kasalanan niya. Kasi talagang siya po talaga yung may kagagawa ng lahat na yan kasi sa sabungan po niya talaga nawala. Paano po kung lapitan kayo ni Atong Ang humingi ng sorry, tatanggapin niyo po ba yun? Hindi po namin siya mapapatawad kasi buhay po yung kinitil niya yung buhay ng mga mahal namin sa buhay. Kaya dapat po pagbayaran niya lahat yun. Tanggap na raw ni Aling Marilyn kung patay na ang anak niya pero umaasa pa rin siyang mahahanap ang mga labi nito. Wala naman po kami magagawa na kung patay na. Kung gusto lang po namin mahukay talaga sa taali kung doon po talaga sila ibinaon. Makita po namin yung kahit mga buto na lang. Sobra po ako nabuhay ng loob. Dahil po sa, akala ko nga po wala na kami pag-asa sa paghahanap sa kanila. Kaya nagpapasalamat po ako. Kahit paano po may nakonsensya na magsabi po ng totoo. Ang panawagan ko lang po sana, tuloy-tuloy na yung pagkaroon ng kaliwanagan yung kaso namin. Lalo-lalo na yung pagkuha sa mga bangkay o buto sa Taal Lake. Ayon sa DOJ, may hawak na silang testigong nakakaalam kung saang bahagi ng Taal Lake itinapon ang mga bangkay ng mga sabungero. May mga testigo kami nag-testify na kung saan maaring hinulog dito mga tao na nawala. So malakas po possibility sir na may bangkay na makikita sa Taal Lake? Malamang mga labi na lang.
Mga labi, hindi natin alam kung anong kondisyon nila. Pero in 3 years, lahat yan nag-aano sa tubig yan. Nalulusaw. Gete Rimulya, hindi nila titigilan ang investigasyon hanggang sa mapanagot ang mga nasa likod ng krimen, kahit gaano pa sila kayaman o makapangyarihan. Hindi namin titigilan to. Talagang kailangan ng hustisya. Alam mo, ang kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Dapat dito hindi tayo pumapayag na pera-pero lang. Ang naging Panginoon ng Pilipino, hindi dapat gano'n. Dagdag pa ng DOJ, nasa ilalim na ng restricted duty ang 15 pulis na umano'y sangkot sa kaso. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Marit Gonzalez, SMNI News. Ayun na nga mga kababayan. Tayo doon lang naman tayo lagi sa katotohanan. At sana huwag paasahin itong pamilya ng mga sabongero. At may naririnig nga tayo, sabi, pinag-usapan natin na medyo nagdadalawang isip itong mga eksperto na dahil tunaw na daw yun. Yung mga, kahit mga buto, baka tunaw na rin dahil napakaraming isda dyan sa Taalik. Kaya pala ang tataba ng mga tawilis dyan sa sa Tagaytay. Yun ang kinakain. Pero sana, huwag paasahin itong mga kamag-anak ng biktima. Pero ito sabi nga natin kagabi, partner RJ, na medyo nagpo-push back tayo dito. Kasi baka at the end of the day, biglang kay Pangulong Duterte na naman ito isisi. Kasi may nalaman tayo na ito palang si alias Totoy ay tumakbo daw pala ito bilang isang mayor sa ilalim ng alyansa. So kaya nga may nararamdaman tayo kagabi pa lang. Kaya hindi tayo medyo nagkukomento dito. Ganun pa rin ang gagawin natin. Dahil lalo pang umigting ang ating pagdududa kasi kaalyado na naman nila. Ito ang whistleblower. Kasi di umano, ito ay tumakbo bilang isang mayor sa ilalim ng alyansa. At pagkatapos ng eleksyon, bigla-bigla na lang lumitaw at naging whistleblower sa hindi natin malamang dahilan, mga partner. Pangalanan ko na ba? Pangalanan mo. Ikaw naman taga-pangalan Banatan mo. Pangalanan na natin. Saan yan Tumakbong mayor yan sa bandang Pangasinan. Kaya nga. Yan nga, ang mahirap nga rin dyan, yan nga yung maging dyan, na bandang uli, Duterte na naman. Pero, sana, tutukan talaga. Kaso, yung salitaan ni Rimulya na, huwag tayong magpaka-Diyos sa pera. Mga ganyan. Di, alam mo, dyan ako inis na inis. Okay na sana yung pagiging epal mo. Di, okay naman na sana yung ginagawa mo. Kaso, yung may mga ganyang salita, katulad lang yan yung may isang babae akong napanood na interview na alam daw ng Diyos kung ano daw yung katotohanan. I mean, doon ako minsan yung sinasama pa yung Diyos. Oo, yung tipong laging gano'n na alam naman na ng lahat na nagsisinungaling ka. Tapos sasabihin mo, alam ng ganito, alam niyo kayo, tigil-tigilan niyo yung mga ganyang palagi niyong dinadamay yung mga hindi dapat idamay, lalo na yung mga ganyang banal na salita. At doon naman sa mga pamilya, sana nga talagang makuha niyo yung hustisya dahil kahit man lang sana, kasi katulad ng isang nanay o asawa ata yun, na kahit nga daw patay na, okay lang daw sa kanila at least kahit paano malaman na nila. Magkaroon sila ng kaliwanagan. Parang RJ. Tsaka, di ba sinasabi nga ni alias Totoy, kasi napanood ko sa ibang kahit daw buto, wala na daw makikita. Tapos meron ngayon si Rimulya na magtuturo daw kung nasan yung buto. Narinig na natin yan Yung nagtuturo ng buto, sa kanya rin yata galing. Yung buto, tinurong buto ng manok. Buto ng manok sana this time, may mahanap kayong buto, pero nakakaawa yung yung pamilya, Kasi, biruin mo, yun na lang yung iniisip nila na sana yung labi o yung buto ng mga kaanak namin makuha. Baka mamaya itong si Rimulya nagsasalita na naman ng ewan ko kung sigurado siya dyan dahil nga alam niya na daw at meron na daw testigo na makapagtuturo kung nasan yung buto. Ano pang hinihintay nyo? Puntahan nyo na yan. Diba? Ba't nyo pa pinapatagal? Ba't nyo pa pinapatagal? At dito naman kay alam mo, diyan kay alias Totoy,
okay yan. Okay naman yung mag-whistleblower siya, okay na lumabas siya. Pero sana totoo kasi parang Eto kaduda-duda Kasi kung talagang gusto niyang kasuhan o talagang gusto niyang sabihin, bakit hindi siya lumapit sa korte mismo? Yan. Diba? Kasi ang mangyayari dyan, sagutan lang ng sagutan. Dinawit niya si Atong Ang. Dinawit niya si Gretchen Barreto. O, syempre, tatanggi ang mga yan. Yes. Ngayon, ito nga yung sinabi ko kagabi, pinapaulit-ulit ko sa inyo, na dapat, ang mangyayari dyan, sa korte kayo magharap, doon yung ilabas yung mga ebidensya, yung ebidensya ni Alias Totoy, ipakita niya lahat doon. Ngayon, para wala nang bangayan, wala nang sagutan. At itong mga pamilya, hindi, yung parang, siyempre, ang damdamin yan, madadala yan sila Dahil nga, pamilya nila yun Ngayon, ang tinuturo nila, si Atong Ang, tsaka si Gretchen Barreto. Ngayon, ang thinking niyang mga yan, dahil galit nga sila, automatic, sila lang may kasalanan. Yes. Pero dapat maging patas pa rin tayo sa panahon na to. Hindi porket sinabi nung isang whistleblower na... Paniniwalaan agad. Oo, paniniwalaan agad na yun na yun. Kagaya nga dito ni Dibicoy. Tsaka ni Isay, yung si... Rene. Alias Rene, di ba? Nung una, sinabi niya. Pero pag bandang uli, bumaliktad din. Meron pa yung mga tumistigo laban kay Tebes. Yun pa, di ba? Baliktaran, ang dami Baliktaran Ito din. yung dati, yung kay Kanino? Pangulong Duterte din, mayor pa siya noon. Oo. Yung kalbo. Si Bicoy. Bicoy yun. Si Bicoy ba yan? Yun. Kaya nga, ang gusto nating mangyari, ilagay natin dun sa nararapat na lugar para malitis tong mga to o para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Yun lang naman Yes. Wala namang problema dyan kung hindi kayo o hindi kayo. Maglabas kayo ng ebidensya. Kung may ebidensya si Alias Totoy, ilabas niya rin. Yes. Yun. So, kadalasan Mas malinaw, di ba? Kadalasan kasi pag pagkatuan yan, halimbawa lang naman, galit si Remulla kay Atong Ang. Diba? Pwede. Tapos may witness na lumabas, andyan si Alias Totoy. Galit si Remulla. Wala nang hindi na natin kailangan imbestigahan si Totoy. Basta kasi galit naman ako doon Panghawakan na natin na witness yan. Sige, maging witness ka. Yun ang masakit. Kaya nga yung iba, dapat kapag may mga witness na ganyan, mga testigo, yan muna unang imbestigahan. Yung yung mga testigo na yan. Kasi hindi natin alam kung sila ba talaga ay nagsasabi ng katotohanan. Mahirap kasi bandang huli, biglang bumaliktad. Tapos pag nakonsensya na, tsaka lang magsasabi na hindi po totoo yung mga una kong nasabi. So dapat una pa lang, imbestigahan na agad yung mga witness na yan. Hindi ko naman sa kinakalaban yung mga pamilya na nawalan ng mga mahal nila sa buhay. Siyempre, mahirap din po yun. Pero kailangan kasi talaga nating lumagay sa patas na pamamaraan. Pastor. Tama. Tandaan natin, diyan sa loob ng kulungan, malaking porsyento diyan ang nakukulong na wala namang kasalanan. Natatalo lang sila dahil wala silang pere. Kahit wala silang kasalanan, natatalo sila noong may abogado na may kasalanan. So sa kanila na ibibintang na itutuon yung sisi, sila ang nakukulong. Marami ng niyan, kahit sa pelikula, nangyayari yan, sa totoong buhay nangyayari yan, meron dyan nakukulong ng 10 taon only to find out na wala naman talaga silang kasalanan. At eto pa, ang nakakapagtaka kasi dito, etong si Gretchen Barreto, mga Duterte to mga Duterte. At kung matatandaan nyo, si Claudine Barreto, siya daw ang gaganap na Sara Duterte. Kung isa sa buhay, isa sa pelikula, ang buhay ni VP Sara Duterte. So, okay naman dito kay Claudine at kay Gretchen Barreto. So, mga Duterte nga ito at nakita pa natin na itong si Alias Totoy nga ay tumakbo bilang isang mayor sa ilalim ng alyansa. Yun ang medyo pinagdududahan natin na medyo nawawalan ng kredibilidad ang paglabas ni Totoy dahil 2021 pa to 2026 na ngayon. Halos 5 taon na, more than 5 years na
na nakabinbin ang kaso na ito at ang sabi ni Totoy, wala daw siyang tiwala doon sa mga nagdaang PNP chief. Kaya ngayon lang siya lumabas dahil may tiwala siya kay General Torre. Ano masasabi mo doon? At dyan nga, no, dyan natin idudugtong yung sinasabing ni Remulla na winasak ng mga Duterte ang ebidensya. Kasi baka yan na naman ang panibago nilang strategy para may mapukol na naman sa mga Duterte. Kasi kung totoo man na yung si Tutoy dating tumakbo bilang mayor at kapartido ng administrasyon or nasa nasa kanilang parang kaibigan nila, ganon. Delikado nga yan. Kasi baka mamaya, katulad niya, may sinabi na si Remulla na may testigo na naman kami. May alam na ako. Baka, kasi alalahanin nyo, 5 years. Panahon pa ni Pangulong Duterte to. Nangyari yan, panahon ni Pangulong Duterte. At may alam mo yung mga biggasan nung sinabi niya na wala siyang tiwala sa naunang PNP chief. Tapos may mas tiwala. Alam mo yung mga ganong dialogo? Ano yan parang nakakatakot na parang ilang beses mo lang narinig sa mga Dilawan tsaka sa mga Pulangaw. Yung mga Pulangaw, Dilawan, ganyan mag-anuan magsalita kasi una pa lang bumanat na agad. Bumanat na agad ng kasiraan sa mga malapit. Sino ba yun? Si Senator Bato yun. Nung panahon ng, kung di ako nagkakamali, yung PNP chief na yun. 5 years. Ay, hindi pala. Sa mga Duterte din. Yung umiyak. Tama ba? Tama ba ako yun ng PNP chief yung umiyak? Si Danao. Hindi naging PNP chief yun. Ay, hindi ba naging PNP chief yun? So, pero kapartido pa rin ni Pangulong Duterte, yung PNP chief noon, no? So, talagang may hagod Talagang may ibig sabihin. Kaya nga, bigla akong naisip na sasabihin ni Remulla na about doon sa ICC kanina na wala na. Yung ebidensya, sinira na ng mga Duterte. Mamaya, i-connecta to Biglang i-connecta to. Tapos, kasalanan na naman. Mga Duterte, alam nyo naman sa panahon ngayon, ultimong pagbara ng lababo nila Marcos sa bahay nila, sa Duterte sinisisi ni Ka-Auntie Claire, ha? Imbis na, unahin yung mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino, katulad sa pagka nagkakasakit tayo, mga Pilipino. Kulang-kulang tayo sa hospital, partner, sa Bicol. Pag uwi ko sa Bicol, may kamag-anak kami na nasa hospital, lintik yan. Pati doon sa hallway, may nakahiga na mga naka-stretcher, naka-wheelchair. So, ibig sabihin, kulang-kulang talaga yung pasilidad natin regarding sa mga hospital at itong sinasabi natin sa health sector. So, dapat ito ang kanilang pagtuunan ng pansin imbis na pagpuno ng kanilang mga bulsa at pagigipit dito sa kanilang maaaring mga laban kung sila ay may mga pangarap talaga sa 2028. Pero ako, bilib ako dito sa isang lugar diyan sa Mindanao, partner. Dahil ito nagpapatuloy ang libreng hospitalization sa isang lugar sa Sub-Saharan Mindanao. Serbisyong hindi mo matatagpuan sa Metro Manila. Si MJ Mondihar sa report. Tuloy-tuloy ang pabibigay ng libreng serbisyong medikal ng Sultan Kudarat Provincial Hospital. Katunayan, naabutan ng SMNI News team na umiikot ang hospital director na si Dr. Rex Lampreya sa mga pasilidad ng paggamutan. Pinakabilin daw ng kanilang provincial government ang tiyaking matutulungan ang bawat pasyenteng dinadala sa kanila. Kaya ang dating maximum capacity na 200 patients kada araw, ngayon ay lumalagpas na sa 300. Mula sa mga malulubha hanggang sa simpleng karamdaman, tinutugunan ito ng ospital. Kapalit ito ang milyon-milyong halaga ng hospital billing. Kagaya nitong billing na pinakita sa SMNI News. Millions ang bill niya. No? Oo. So, 1.2 million. Oo. So, ito yung buong billing niya, Doc? Oh, yes. June 28 ito siya. Oh, ayan, June 28. Tapos, ito yung sagot ng provincial government. Oo. Paglabas ng pasyente na ito, wala siyang bayaran na 1.2 million. Kung nakayanin nilang gawing libre ang mahigit 1 milyong billing, ganoon din ang trato sa mga pasyenteng mas mababa ang bill. Iyan ay sa ilalim ng No Balance Billing o NBB program ni Sultan Kudarat Governor Datu Pax Alimango Datu. Sagot na ng provincial government. Sultan Kudarat. So, ito
Para yung flyers natin. Inatas natin yan sa kuha ng patient, sa discharge form ng patient. May flyers sila na... Ayon kay Dr. Lamprea, sama-sama sila nagtutulungan para mapanatili ang NBB program at hands-on dito ang kanilang gobernador. Lahat ng available government programs tulad ng Malasakit at PhilHealth ay pinagsasama-sama nila para sa operasyon ng programa. Dinagdagan rin nila ang technical staff para sa mas maayos at mas mabilis sa pagproseso ng claims. But since madami tayong staff na tutok sa PhilHealth, nagkaroon tayo ng systematic na pag-process ng ating PhilHealth. Kaya nagkaroon na medyo lumaki yung ating mga claims. Dahil dito, pinili ni Alex na taga South Cotabato na sa Sultan Kudarat magpa-ospital. Kaya ang kanyang regular na dialysis na libre na. Walang discrimination. Doon pantay-pantay man kami dire. Nga kita mo South Cotabato ko, kato pa ko dire sa ila. Nga supposed to be, dapat dito lang ko South Cotabato eh. Sana mag-ayo pa, damo pag sila manual mabuligan. Hindi lang ako. Damo pa ni. Bihirang-bihira ang ganitong uri ng medical service sa Pilipinas. Sa Metro Manila halimbawa, lahat ng galaw ay may bayad, kagaya ng lab examination, gamot at iba pa. Dagdagan mo pa ng mataas na presyo ng mga bilihin at pangunahing serbisyo. Kaya malaking bagay ayon sa mga residente ng Sultan Kudarat na mula sa admission hanggang discharge ay libre ito na ipagkakaloob sa kanila. Patuloy namang pinagsisikapan ng SK Provincial Hospital na pagandahin at pabilisin ang kanilang serbisyo. Minsahan nila kay Governor Mangudadatu. We're very thankful, happy na kayo ang naging governor namin with all your support and help sa hospital natin. Abangan naman dito sa SMNA News Blast ang mga modernong pasilidad na ilalagay sa SK Provincial Hospital na libre ring ipapagamit sa mga residente. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNA News. So dapat, mga partner, ganun dapat. Palakpakan natin yun. Malupit. So ito yung mangyayari kapag walang mandurugas sa gobyerno. Ganyan. Libre yung pagpapa-hospital. Nakita mo yung 1.2 million, yung isang yung bill na isang pasyente. Isa lang yun, Isa pa lang yun sa mga pasyente na ginagamot dyan sa hospital dyan sa Isulan, Sultan Kudarat. Congratulations po sa inyo. So, alam nyo sa ibang bansa ang pagpapagamot libre eh. Dito lang naman sa atin talaga napakabigat talaga. Pagka nagkasakitan ka dito, mauubos talaga yaman mo. Pero sa ibang bansa, yung mga naiipon nilang pera nila yun sa pag-retiro nila eh. Kaya kung makikita mo, yung mga foreigner dito sa atin pumupunta. Pero at the same time, bumabalik pa rin sila sa lugar na pinangkalingan nila pag nagpapagamot. Pero yung pera nila, naibibili na nila ng mga properties dito sa Pilipinas at dito sila nakatira. Pero kung ganyan ang mangyayari sa ating bansa, kung walang mangdurugas, kung walang magnanakaw, pwedeng gawin yan sa buong Pilipinas eh. Nagawa nga sa Sultan Kudarat na itong Sultan Kudarat, ito yung sinasabi natin na kinatatakutan din ng mga tao kasi magulo. Pero kahit yun pa, ganun pa man, yung iniisip na ibang tao, ayan, libre yung mga pagpapagamot, mga gamot, operasyon. Kasi yun, mukhang operasyon yung ginawa doon sa 1.2 million. At ganun din ang adhikain ni Senator Bongo. Yung ganito ba? Yeah. Yung walang bayaran, yung mga kababayan nating Pilipino, lalo na yung mga mahihirap kapag sa tuwing sila ay magpapagamot. Katulad ng sa Malasakit Center, mga partners. So ganun. At sana dumating sa punto na sa buong Pilipinas ay libre na ang magkasakit at magpapa-hospital. Ayun. Simula naman yung mga ganyan na mga programang libre. Sa Davao talaga. Sa mga Duterte. Ang kinaganda nito, yan, katulad yan sa Sultan Kudarat, si Governor Mangudadatu, tapos sinundan na rin ni... pangalawa pa lang sumunod dyan si Senator Bongo, pangatlo siya ngayon. Sana, ito nga Ayan yung mga maganda na talagang gayahin sana ng mga iba pang mga politiko na nasa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. Alam nyo kapag nagkaisa kayo, katulad lang nung ginagawa nila Senator Bongo at ito ni Congressman Mangudadatu, napaka-alwan ng pamumuhay ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Sa totoo lang ito, bakit niya ito nagagawa? Kasi nga, ito ay talagang maituturing mo na, yun nga, sinasabi mo na zero corruption or hindi corrupt yung namumuno
Talagang, kasi kung kurap yung namumuno dito, biro mo sa 1.5 na yan, panghihinayangan ng mga kurap yan. Milyon yan. Milyon yan eh. Ay, sayang. Sana pala binulsa ko yun. Dapat binulsa ko yun, hindi dapat nilibre. So, doon mo papatunayan. Katulad na si Kuya, na malayo pa pala, pero doon pa nagpaano. Biro mo, hindi na, malamang sa malamang, di nila butante pa yung iba dyan. Pero tinanggap nila, no. So hindi katulad dito, may alam ako ditong lugar na banda rito na kapag lumagpas ka na, ultimong ambulansya, ito totoo to May discrimination. May mga lugar dito sa Pilipinas, kasi naranasan ko to Ako sa akin mismo, may isa akong matanda na tinulungan na nirescue ko sa ilalim ng bahay na halos aabutin na siya ng baha. Kaso may nagkaroon siya ng sakit. Sa vlog ko pa nga yun. So, tumawag ako, ambulansya. Walang ambulansya dun sa amin kasi nagre-rescue din. Tinransfer ako sa kabilang mga barangay. Walang pumunta ni kahit isa. Ang katuwiran nila, hindi naman daw nila butante yun. Correct. Ganon kalapit. So, sana dapat yun, yun. Isa rin yan sa masolusyonan sa Pilipinas, yung mga ganyang rules ng iba't ibang mga barangay na kapag hindi mo butante, ay hindi mo tutulungan. Ang pangit ho nun. Yan ang isa sa mga pinakapangit na gawain ngayon ng mga namumuno sa mga lugar-lugar natin. Tularan nyo to. Sila Senator Bongo, sila Congressman Mangunda Dato, yan. Tularan nyo yung mga yan at talagang napakaganda ng kakainatnan ng lugar nyo. Parang RJ. Meron namang libre dito sa atin. Kaso... Shabu, minsan libre. Yan. Depende na yan sa tropa mo. Hindi, meron libre sa atin. Pero ang problema kasi dito, yung siksikan na. Dahil sa dami ng tao sa Metro Manila, mahirap hindi nila kaya mag-private. Kaya nagsisiksikan na sila doon sa libreng ospital. Pero hindi kagaya nito. Kasi ito libre lahat Diba? Doon sa ibang ospital, pag yung reseta mo, pag yung gamot mo, hindi na namin sagot yan. Tsaka 1.2 kung hindi tayo 1.2 something. 1.2, pero grabe, nilibre lang. No? At ang malupit pa dyan, ito nga sana, alam mo, kung siguro, kung nanalo si Pastor, ayun. magkakaroon tayo nito. Actually, ganun partner Ganun na yung mga adhikain, yung vision ni Pastor, ganun. Magkakaroon tayo niyan kasi biruin mo, nakakainggit Nakakainggit. Doon sa Kingdom, may mga high-tech na gamit ng ospital doon sa Kingdom. Nawala. Sa mga ospital sa Pilipinas. Hindi mo makikita sa ospital sa Pilipinas. Ganun galupit si Pastor Gibuloy. Sayang. Ang layo nito kung magkasakit tayo, punta lang tayo dyan sana. Layo Alam nyo kasi naranasan natin yan, alam mo yung anak ko kasi na ospital. Kung wala akong pera, kawawa Kasi, buti lang mayaman ka. Hindi naman. Kung wala akong ipon, kung wala akong mga pinagpuyatan, wala. Kasi biruin mo, 2 araw lang kami doon sa semi-private pa to. 2 araw lang kami doon, pero yung bill ng namin na umabot ng 32. Grabe, di ba? 2 araw lang yun. Kung ikaw ordinaryong Pilipino na isang kahigisanto ka, utang muna naman yun sa Bombay. Tsaka hindi, yung 32 na yun. Inipon ko yun. Inipon mo. Bigla na lang nawala. Tapos, naghingi tayo ng, syempre, may PhilHealth naman. Alam mo ba, ang inabot ng PhilHealth, ang binigay ng PhilHealth, 7,000 lang. Walang hiya na. Baba, Baba, okay lang. At least merong nabigay. Pero, ang problema doon, kahit sana yung kalahati, no? Hindi, ganito kasi yan. Mabubwisit ka kasi alam mo na napakalaki ng pera ng PhilHealth. Tapos ganun lang ang kakaltasin sa'yo. Kayang ibigay sa'yo. Wala pa sa kalahati yung ibibigay sa'yo. Samantalang, pwede kang bayaran ng PhilHealth lahat ng pagkakautang mo or yung bill mo sa ospital. Pero hindi nila yung ginagawa kasi nangihinayang sila sa pera. Na baka sa tingin nila, baka pwede natin pakinabangan yan. Pwede natin makuha, ba't ibibigay natin sa kanila? Alam mo sila mamatay dyan. Papahirapan ka pa niyan. Pag hindi pa nakalagay yung beneficiary mo dun sa papa-update mo pa yun. Papa-update. Diba? Kailangan mo na ng pera. Pahirapan pa. Diba? Pahirapan pa Ganon dito sa Pilipinas. Ang hirap Pero kung yung mga yan, kung kagaya ni Pastor, ni Senator Bongo, ito yung mga tao na talagang may puso dun sa mga Pilipino na nagkakasakit talaga kasi ayan
Pag nagkasakit ka, tapos ka talaga eh. Kahit anong yaman mo, 'di ba? May mga mayayaman nga na nagkakasakit. Anong ginagawa? Walang nangyayari dito sa Pilipinas, pumupunta sa ibang bansa, gumagaling. Pero ubos yung pera nila. Ubos yung pera nila. Pero paano tayong mahihirap? Saktuhan lang. Na walang pera. Pag tinamaan tayo ng malupit na sakit, di ba? Matinding sakit. Kung kailangan ng milyon. Dito kasi sa atin, mga partners, maraming dupang eh. Maraming dupang na politiko, dupang na mga doktor dyan sa mga public hospitals, mga dupang na nurse, yung mga tipong gustong kumabig lahat, gusto magkapera lahat. Maraming mga doktor din, hindi naman lahat, may mga doktor din na talagang ang iniisip na kung paano kikita. Minsan nga, dati tumatanggap ng PhilHealth, ngayon hindi na kasi hindi sila binabayaran. So, ibig sabihin, yung sinumpaan nilang tungkulin, hindi nila nasusunod dahil nakafocus sila doon sa kikitain nila. Yun ang masama eh. Yun ang masama. Dahil yung gobyerno nga natin, yung mga politiko nga natin, mga dupang pa, tapos sasabayan pa ng dupang ng mga nagsiservisyo, mga doktor, mga nurse. Hindi naman lahat hindi ko nila lahat. Pero meron talaga ng mga dupang. Mandurugas din talaga. Kaya nga, dapat, bawal na ang mukhang masungit sa serbisyo publiko sa Sultan Kudarat. Ipinag-utos ng lokal na pamahalaan na dapat laging may ngiti ang mga kawani ng gobyerno habang nakikipagharap sa publiko. Si MJ Mondihar, sa report. Kanya-kanya na diskarte ang mga bagong halal na opisyal sa nagdaang 2025 midterm elections. Sa bayan ng Isulan, Sultan Kudarat, isang kakaibang kautusan ang umiiral. Paliwanag ni Isulan Mayor Bayrihan Sakaluran, bawal na sa kanilang lugar ang mga nakasimangot na kawani ng pamahalaan. Sakop ng kanyang Executive Order No. 1 ang lahat ng empleyado ng munisipyo at barangay. Kasi naniniwala ako bilang public servant, bilang kawani ng gobyerno, importante na tuwing nakikihalamuha po tayo sa ating mga kababayan, dapat lagi po nating sinasalubong sila ng ngiti. Kaya bawal sumimangot. Mahigpit ra itong ipatutupad ng mayora dahil deserve ng taxpayers ang maayos sa pagtrato. At trabaho naman nilang taga-gobyerno na ibigay ang serbisyong mula sa puso para sa lahat. Sweldo namin galing po sa taong bayan, dapat lamang na suklian namin yon ng magandang serbisyo simula pa lang sa smile na pagsalubong sa kanila. Babala naman sa Sakaluran sa mga susuway sa simpleng utos. Gusto ko magkaroon kami ng report. I-report po sa aking opisina kung sino ang nakasimangot na mahuhuli po natin at bibigyan natin sila ng penalty. Cleanup drive naman ang isinagawa ni Mayor Sakaluran sa unang araw ng kanyang termino. Nangako siya na ayusin ang lumang municipal hall at bubuksan ang Isulan sa mas maraming potential investors. Isa rin sa mga prioridad niya ang agarang pagtugon sa problema ng pagbaha. Kasama na rito ang suliranin sa sanitary landfill. Nanawagan naman ng alkalde sa mga taga-Isulan na makiisa sa pagresolba sa mga problemang ito. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Yun, no. Buti pa yun, maganda na, mabait pa. Yun. Samantalang yung iba na mga trabahador ng gobyerno, ang papangit na nga, ang susungit pa. Diba? Real talk yan, ang dami yan. Kahit saan ka pumunta, sa ngayon ng gobyerno, may encounter ka talagang ganyan. Pero noong panahon ni Pangulong Duterte, wala yan. Pinapasampal nga ni Pangulong Duterte, pag sinimangutan kayo, sampalin mo. Sabihin mo, pinapasampal kita. O, pinapasampal ko siya. Diba? So, dapat ganun. Pero hindi lang dapat dyan sa Isulan, Sultan Kudarat. Dapat ito sa buong Pilipinas. At ito nga, kung nagagawa dyan sa Isulan, Sultan Kudarat, bakit hindi nagagawa sa ibang bansa? Na pare-pares lang naman tayong mga Pilipino. Oh, hindi lang dapat dyan sa Sultan Kudarat, kundi sa buong Pilipinas. Dahil dyan nagsisimula ang pag-unlad eh. Diyan nagsisimula. Pag lahat good vibes, lahat maayos ang, maayos ang pananaw sa buhay, maayos ang pakiramdam araw-araw, diyan gumaganda yung buhay ng isang tao eh. Pag ikaw nakasimangot ka araw-araw, pangit ka na nga, nakasimangot ka pa, lalo kang papangit diyan. Oo. Buti sana no? Sa bagay, sabi nga nila yung itsura ibinabagay doon sa ugali nila. Pero wag ganun, di ba? Wag ganun. Hindi tayo nag-ano no? Hindi tayo nanlalait or ano. Pero kasi totoo yan na-experience natin, nga ni Jay na-experience natin yan at tayo mismo, sa sarili natin, na pagka minsan na hindi maayos ang suot mo, ang liit ng tingin sa'yo Ang liit ng tingin sa'yo. Tapos, pero pagka yung mga nakaginto-ginto na ganyan, maayos sila makitungo kasi iginagalang nila. Dito kasi sa Pilipinas, ang pinagbabasihan ng paggalang ay ang estado sa buhay.
which is hindi dapat. Dahil pare-parehas tayo dapat pantay-pantay. At naramdaman natin yan, partner. Noong panahon ni Pangulong Duterte, walang mahirap, walang mayaman. Lahat nakikinabang sa produkto, proyekto, at lahat lang ginagawa ng gobyerno. Ngayon, ewan ko, wala tayong maramdaman eh. Ewan ko kung may nararamdaman kayo. Si ano, lagi naman nakangiti ah. Sino? Ngumingiwi pa nga. Ibang ngiti yun eh. Ibang ngiti yun. Hindi, lalo dapat yung ganyang sa lalong-lalo na sa Luzon. Yan sa mga kuha ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Yan, marami sila dyan. Yung magbabayad ka ng gamot sa counter, yan, may mga nakasimangot dyan eh. Yung tipong problemado na yung tao, tapos sisimangutang ka pa. Yan. Dapat talaga maging batas din yan sa Pilipinas, hindi lang sa isang lugar. Kasi kadalasan dyan, minsan pinagsisimulan ng gulo yung ganyang mga pagsisimangot ng mga empleyado ng gobyerno, dapat hindi nila talaga sinisimangutan. At dapat din, doon din naman sa mga customer, wag din kayo si attitude. Wag din kayo na parang akala nyo, porket mapera kayo, sisinusinuhin nyo na yung mga empleyado. So may mga empleyado din kasi na dapat maging pangkalahatan yan. Hindi lang sa empleyador. Hindi lang sa trabahador, dapat pati din sa mga customer. Tama. Kasi may mga customer na akala mo makabili lang ng akala mo kung sino na, kung umasta. Tapos parang ida-down pa. Katulad nung nag-viral na babae na siya na nga nakabangga siya pag bulok naman yung kotse mo eh. May mga ganun na attitude. Katulad na, halimbawa, nagkamali lang yung isang fast food ng bigay, nagkulang ng isang gravy. Pinatayo ng isang oras. Oo, parang nagalit. O katulad ng isang LGBT na hindi lang siya natawag ng ma'am. Tinawag siyang sir. Diba? So, dapat maging patas dapat. Hindi lang sa mga empleyado kasi may mga customer din kasi talaga na mga bastos din. Correct. May mga empleyado din naman na mga bastos din. At kaya nga dapat patas, dapat magkaroon ng kaso sa mga ganyan, yung mga yung or batas na parang magsusungit ka sa ganung bagay lamang. Doon kasi nagmumula talaga yung away. Parang RJ. Alam mo, 'di ba tinatawag nga tayong ang mga Pilipino daw ay lagi nakangiti? Yes. Hospitable. Pero napansin ko sa mga foreigner lang tayo madalas kumiti. Kaya nasasabi may punto ka dyan. Kaya nasasabi na sa buong mundo ay ang mga Pilipino. Pag mapera ka. Lagi naka-smile. Lagi daw naka-smile ang mga Pilipino. Hindi. Punta kayo sa government City Hall. Pag hindi kumpleto yung kumpletuhin mo muna Totoy. Bago ka pumila dito. Next. Alis na yan. Mga susungit diba? Para kang, tapos na ako sa teacher kong masungit Mag-a-apply akong trabaho, may sungit pa rin. Di ba? Kukuha ko sedule, masungit pa rin kayo. Grabe naman. Huwag naman sana maging ganun. At alam nyo ba mga partner, meron ding isang lugar. Saan? Diyan sa Bacoor, Cavite, yung City Hall nila. Lagi rin nakangiti ang mga tao dyan. Alam nyo kasi ang mayor dyan, si Mayor Strike, lagi rin nakangiti. Okay. Strike Rebellia. Pag gumingiti nga yun, pati mata nawawala Kaya ang sinasabi niya, lagi kayong umiti. Kasi lagi ako nakangiti. Yun. Para nakakabata. Wag lang umuwi. Wag lang umiti. Ngiti hindi ngiwi. Iba yung ngiti sa ngiwi baka mamaya malito kayo. Inaano lang namin, nililinaw lang ho namin. Yan ang maganda dyan sa Bacoor. At bawal ang dyan. Bawal ang pulubi. Yung nangihingi. Nangihingi. Pag meron nangihingi dyan, kinukuha kagad. DSWD. Yun ang tama. Yun ang tama. Kasi namimihasa At least, kahit paano meron tayong mga lugar na nakikita na ganito, hindi man perpekto yung mga sinasabi nating lugar. O may mga mahina pa rin, may mga masasabi natin na parang hindi pa okay. Pero at least kahit papaano, sa mga maliliit na bagay, nauumpisahan. Tinatry. Sinusubukan. Kasi unti-unti yan. Hindi naman yun isang masasabi natin na pag ginawa ko to, isang bagsakan. Hindi. May mga matitigas sa ulo talaga na Pilipino, na mga kababayan natin na hindi matutupad. Pero at least kahit papaano, yung mga empleyado na doon nagsisimula sa mga empleyado ng City Hall. Pag yan napangiti mo at napasunod mo, na maging maayos dun sa mga tao,
Kasi ang mga tao na, lalo yung mga nanghihingi ng tulong, stress na yan eh. Pag nakasimangot ka pa, lalo pa yung may stress eh. Kailangan ko ng tulong eh. Kaya pag ginitian mo yan, sige ma'am, tutulungan po namin kayo. At least kahit papaano, at least may tutulong pala sa akin. Mararamdaman nila na may ano pala kami, may gobyerno pala kami. Ayun. Sana din, meron pa isang lugar. Saan? Na laging nakangiti. Sa Davao, sa kayo JC. Ayun! Lahat dito, sa studio doon. Parang ganyan. Lahat ng makasalubong mo doon, nakangiti. Wala kang makikitang nakasimangot. Kaya tingnan mo, ang ganda ng itsura ng mga kayo JC. Kasi lagi mga nakangiti eh. Kasi yung pagising mo nakasimangot ka, maghapon ka nakasimangot noon. Oo. Pero kung ako, mabibili ba ako, mapapangiti mo si Auntie Claire? Ay! Si Auntie Claire Castro. Hindi, lagi naman nakangiti. Lagi nakangiti ba? Si Franz Castro. Ang nakasimangot lagi. Si Auntie Claire laging galit eh. Tsaka si Remolia. Laging galit nga si Claire. Galit na galit nga kay Eden Contreras tuloy. Kay Eden Santos eh. Alam nyo ba na yung reporter ng Net25 tinanggal dito sa mga press corps ng ito, basahin natin. Ito si Auntie Claire. Tinanggal. Yung kalaban niya. Oo, tinanggal. Ban na siya ngayon doon sa press conference. Ito, basahin natin. Statement from the officers of the Malacanang Press Corps on the incident involving Miss Eden Santos. The Malacanang Press Corps, through its office, wrote a letter to Presidential Communication Office to express the grave concern over the development. The officers questioned the supposed protocol breach used as basis in requesting a member's replacement and firmly opposed such a course of action. The request was a clear overreach of PCO's authority. While the officers recognized the need to ensure the president's safety and well-being, it should never be at the expense of the freedom of press to tell stories that go beyond photo opportunities, press releases, and rehearsal sound bites. The officers are hopeful that the matter will be resolved in a manner that strikes a healthy balance between ensuring the president's safety and upholding the free press. Although the government and the media has clashing objectives, and despite the fact that journalists have different ways of performing their roles, all our decisions should be guided by rationality. Prudence should always be our watchword. So ito po yung sulat na mga kasama ni Eden Santos dyan sa press corps. Kasi nagsumulat ang PCO, sumulat sa pamunuan ng Net25 na tinatanggal na nga itong si Eden Santos dahil lumabag daw sa protocol. Ang sinasabing paglabag ay paglapit daw kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang event. So, hindi pala sila po pwede lumapit sa presidente. So, nakitang lumapit si Eden Santos at yun ang ginamit nila na dahilan kung bakit siya tinatanggal sa press corp. Na alam naman natin na hindi talaga yun ang dahilan dahil nasasaktan itong si Claire Castro sa tuwing nagtatanong itong si Eden Santos. Ano masasabi niyo? Arte naman ni Marcos kung yun. Oo, di ba? Di ba? Arte niya naman. Oo. Ano siya? Gold? Di ba? Totoo naman, sa security, for security purposes, bawal talagang... Pero media yan eh. Media naman. Kaya lang siyempre... Kasalanan ng mga, PSG. Ng mga PSG ni Marcos kung hindi nila, ba't nakalapit yun? Nakalapit. Pero ang naman, doon sa protocol nila, meron talagang may rules talaga na gano'n. Bawal lumapit. Baka lumapit nga siya. Pero talagang, sa tingin ko, hindi ito ang tunay na... Hindi yan yun. Kasi alam nyo, talagang dyan nawawasak lagi si Attorney Claire na yan eh. Katulad lang nung sinabi niya na about sa mga nagawa daw ng mga hospitality. Tapos tinanong ni Auntie Claire kung saan at ilan. Sabi niya, mamaya ibigay ko. Sinare ko yun sa Facebook ko eh. Sabi ko, talagang kapag si, Eden. Pag si Eden talaga nagtanong sa kanya, talagang nawawala sa ulo na. Best friend. Hindi, matagal na to. Matagal na yan. Sabi nga dyan ni Ma'am Eden, may interview siya. Sabi niya, hindi ko rin alam, bigla daw sumulpot sa likod nila, tapos niyayakap na daw siya.
So, trabaho lang daw, walang personalan, ganun. Pero ngayon, ikaw na yun na personal. Hindi mo na, natanggal na. Pero sana, may mga iba pang mga tama ba, anchor tawag sa kanila? Reporter. Na katulad ni Eden magtanong, hindi natatakot. Takot yung iba yung iba kasi takot eh. Tsaka yung iba kasi setup na, may na sila eh. May ganito na Tapos, ganito tatanong mo ganito yung isasagot. Pag natanong mo yan, wag mo nang dudugtungan ha. Huwag ka mag-follow kasi up, baka baka tampororot na naman si si Claire Castro. Huwag niya nang dudugtungan yung tanong na si Eden hindi. May follow-up question. Kaya etong si Claire laging nawiwindang. Kaya minsan kung ano na sinasabi. Siguro sabi ni President, pwede ba tayo magsumulat sa Net25? Kasi pinapasakit lagi araw-araw ulo ko nito ni Eden eh. Alam mo yung tagapagtanggol, humingi ng tulong, no? Kasi, isa pa dyan sa pinaka naiisip ko na, alam mo yun, yung sinabi niya na marami na pong barangay, 400 plus yata yun, na parang free na sa droga, wala ng droga. Yun. Tapos, tinanong ni Eden na... Kung anong mga barangay. Pwede po ba kayo makapagbigay ng kahit ilan lang pong barangay? Kahit isa wala na ibigay. Sa ngayon po, ayan lang po ang aking alam. Di ba? Parang napahiya siya doon sa part na yun, kaya parang napikon, di ba? Kasi... Ano naman patas naman yung tanong niya Yes. Okay naman wala namang problema ano po barangay? Saan pong barangay yan? Anong mga barangay po yan? Follow-up question. Hindi, mahina rin kasi sila partner. Kasi, alam mo, magbibigay ka ng ganong figure, dapat kahit isang barangay, meron ka na isusulat. Para kung pag may nagtanong, may masasabi ka. Ang problema, sabi ni VP Sara Duterte, kulang ang brain cells Tsaka excited kasi siya dun di ba? Dahil po, ganyan. Tapos biglang binasag. Ayun na, tanggal ka na. Dahil wala nga silang may sabing achievement, di ba? Tapos excited siya doon. Magbabalita ako, maganda to. Ayos. May Tapos, babasagin lang ni Eden. Yun na. Goodbye, Eden. Tanggalin niyo yan. Pero tama yung ginawa ni Eden. Bubusisiin mo. Tama. Hindi katulad noong sasabihin mo lang na nakapagpatayo tayo ng 5,500 flood control projects. Maniniwala ka na. Maniniwala ka na agad. Nakita nga natin sa Nabotas. Plywood. Plywood yung flood control project. Di ba? Tapos ito, sinasabi na naman ni Claire Castro, maniniwala agad tayo. Hindi dapat. Kailangan may pruweba lahat ng mga sinasabi. Diba? Pero ako may tanong pa ako. Ako naman magtatanong. Sige, tanongin mo na. Kamusta naman yung 17 trillion na utang na ng Pilipinas? Ay, sus, Marias. Oo. Naalala. Okay naman. 17 trillion na. Parang kailan lang? Ano lang yan 16.3? Ngayon, 17. So, 3 years na lang natitira sa termino ni Marcos. Mukhang magto-20. 18, 19, 20. Sakto yung hula prediction, ko. 20 trillion. Napapatong sa 20 trillion ng utang ng Pilipinas. Pagtapos ng termino ni Marcos. Baka hindi lang. Yan ang problema. Nakikita nyo ba yung mga galawan ngayon na lahat kinakasuhan? Si Toriela, kinasuhan si Sas Rogando Sasot kanina. Puro nga mga vlogger Puro mga vloggers, tsaka puro mga Duterte-aligned supporters. Ang binabanata nila lahat. At ito, isa pa, itong si Tariela daw, di umano ng 1.2 million na danyos kay Sas Rogando Sasot. Na pinapakalat ni Sas Rogando Sasot, nagtatanong lang naman lagi si Sas Yun ang laging banat niya, nagtatanong siya kung totoo ba, Tariela, na ikaw ay nandaya daw doon sa science class mo dati. Galit na galit siya doon. Samantalang, si Tariela mismo, inamin niya na nag-cheat talaga sila. Kasama, ng mga 7 kasama niya doon sa PMA. Pero galit na galit siya pag si Sas Rogando Sasot ang nagsabi. Iyakin Iyakin niya Turingan lalaki, iyakin. Ilong Ranger tawag din nila dyan Ilong Ranger kasi sinungaling kasi ng isinungaling. Kaya si Pinocchio tumahaba para ito lumalaki palapad siya sorry kasi may demanda ka rin yan. Demanda tayo. Nang lalait. Cyberbully ka. Cyberbullying. Huwag kang ganon. Huwag kang ganon. Pero ito, partner. Lahat nga sila nakakatawa Si Bongbong Marcos,
nagpunta doon sa General Santos. Maging isda. Naging teacher, naging engineer, naging karpentero. Ngayon, mangingisda naman siya. Kaya lang ang problema. Wait lang. Saglit lang, Master. Mangingisda na siya ngayon. Mangingisda na? Makakausap niya na si Aquaman. Oh, syempre. Kailan ka magpapalutang ulit ng shabu sa dagat? Ay, siya pwede. Kasi sila, magkakasama yun eh. Si Aquaman, si Ant-Man. Siya si Ant-Man eh. Hindi, siya si Ngikman. Ngikman. Baka kailangan niya ng update kung kailan may lulutang ulit na droga sa dagat. Eto, dito mo makikita pa mga partners kung paano kung gaano kagalit ang tao sa kanya. Meron mo, dumaan yung convoy nila, ang sigaw ng tao, mga Duterte. Meron ba tayong video dyan, te? Yung para maipakita natin. Duterte. Maipakita natin bago tayo magtapos. Para at least malaman ng kapwa natin mga Pilipino. Duterte! 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 Ayun o. Kawawa. Si Kuya. Tapos ang daming tao, no? Mahal na mahal talaga siya. Ilan na nga lang yung nag-antay. Duterte pa sinisigaw. Duterte pa sinisigaw. Ang sakit sa loob. Sakit naman. Kawawa naman. Actually, mga partners, may may press con siya dyan. Yung mga tao hindi siya pinapansin. Nagsasalita siya yung mga tao pag gano'n eh. Kumbaga wala nga sa kanyang pakialam. Kasi, alam mo, itong Jensen, parte na rin ito ng Mindanao. Isa ito sa mga nasaktan nung dinukot nila si President Duterte sa mga partners. Last message natin at naman, nagiging tinata tayo. Dyan sa ano na yan, dyan mo talaga minsan naawa na rin talaga ako kay Marcos eh. Kasi siya yung siya yung pinaka-hate ng buong Pilipinas. The most hated of the Philippines. Lahat talaga galit sa kanya eh. Kaya nga kaya nga ngayon, parang gumagawa na lang sila ng isang palabas na yung mismong sila lang din dyan sa gobyerno ang naniniwala na maganda ang pamamalakad ni Marcos Jr. sa Pilipinas. Sila na lang naniniwala doon. Kasi pagdating sa atin, sa mga ibang kababayan natin, wala na. Wala na, sira na talaga. Hindi na talaga masyadong si Marcos. Sa totoo siya, ginagawa na nga lang siyang katawa-tawa dito sa Pilipinas. Kaya nga, tingnan mo, yung mga vlogger ang pinag-iinitan, sandamak-makaso ng mga nilang lahat. Ajay. Sa mga kababayan natin, mag-iingat po kayo ngayon dahil maulan at ewan ko kung masusubukan na ulit yung flood control natin. At syempre, yung pangingisda ni Marcos, kasama yan sa zona. Yan. Jun, mag-aabang din na tayo ng mga ilang araw kung may lulutang na naman. Para mas marami siyang masabi. Basta mga kababayan, ingat lang tayo at wag basta makikinig sa mga sabi-sabi ng mga yan kasi importante yung tunay na balita. Kasi kung makikinig kayo sa mga yan at madadala kayo ng fake news, kahit tinatawag tayong fake news, kahit sila yon, wala tayong magagawa. Kayo na lang ang sumuri at makikita nyo naman yan. Wala namang magiging problema. Open naman tayo lahat dyan. At speaking of tunay na balita, syempre sa SMNI lang yan. SMNI. At sa mga DDS vlogger o Banateros Brothers, yun. At syempre, marami sa mga kababayan natin na nawawalan na ng loob parang nawawalan sila ng pag-asa. May mangyayari po ba sa Pilipinas? Alam nyo, habang nabubuhay may pag-asa. Si BP Sara na mismo nagsabi na may pag-asa pa Pilipinas. Tatag lang, mga Pilipino. At yung hirap, lumilipas din yan kung yung ligaya o yung kasiyahan lumilipas, yung hirap, lumilipas din yan. At parang gulong lang ang buhay. At walang permanente dito sa mundo. Kung merong makasiyahan, meron din kalungkutan. Kung merong araw, merong gabi. So, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Basta kumapit lang tayo. Hanggat may nagsasalita, para itama ang kamalian, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Meron tayong mga kakampi. Nandyan ang SB9, nandito kami, nandito ang Banateros, nandyan si BP Sara Duterte, at nandyan yung mga matitino na mga politiko na handang ipaglaban ng katotohanan at sambayan ng Pilipino. So naubos na oras natin mga partners. Magkita-kita po tayo muli. Mga kabanateros, dito lang sa SMNI Pagtama, Palakpakan, Pagmali, Banatan. Ako po si Master Judea. At ako naman, si Jay Guevara. Ako naman po si Paring RJ. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.